1. Ano ang 0 at 1? Ay nako, nagpapanggap ka pa. Si Raulo ka ba? Huwag kang umalis. Ano ba yan? Anong bulok na sistema to, nagsasabi ng magbabago sa kapalaran ko? Sa tingin ko gusto mo lang baguhin ang kasarian ko. Bilis. Bilis. Dalhin mo ako sa hotel. Ha? Bilis. Anong ginagawa mo? Bibigyan kita ng 3 segundo, ikaw na ang magkalas. Naisahan ako. Tulungan mo ako. Pagkatapos nito, babayaran kita. Ang gago nitong si Kim Chuan. Ang tindi ng kama, may mga marka na. Manlin, sa pagkakataong ito, huwag kang madaling magpatawad sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya ngayon. Hinampas pa niya ako. Kung hindi siya luluhod at hihingi ng kawad, hindi talaga ako magpapatawad. Tama, sa totoo lang, ipinadala na ng nanay niya ang mga imitasyon sa kasal. Kapag walang nobya sa kasal, tingnan natin kung saan nila itatago ang mukha nila. Sa loob ng 3 araw, siguradong luluhod silang mag-ina para makiusat sa akin. Hoy, Gu Shao. Manlin, nauna akong umuwi. Sa susunod na may pagkakataon, lumabas tayo para kumain. Sige, hintayin ko ang tawag mo. Sige, magkita na lang tayo. Si Gu Shao pala yun. Sabi niya na una siyang umuwi, gusto niya akong makita. Sa tingin ko, dapat mong kalimutan. Si Kim Chuan, ikaw as si Gu Shao, unang yung nagmahalan. Siyempre, mayaman siya sa lahat ng aspeto. Mas maganda ng kaliwan, parang ang susunod. Mas maganda siya ng 1,000 beses. Sa tingin ko, sa akin. Sa kanyang pagsunod-sunod, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Kung hindi niya ako mapasaya sa pagkakataong ito, lalapit ako kay Gu Shao. Mayroong 100,000 piso dito bilang kompensasyon sa iyo. Kung sa tingin mo ay kulang pa, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Ako ang mananagot para sa iyo. Wow! Ang babae na ito ay talagang mapang-api. Bigla-bigla na lang nagbigay ng 100,000. At sinabing siya ang mananagot para sa akin. Ako naman ang nakakuha ng benepisyo sa kanya, hindi ba? Hindi mo ba narinig? 188,000 piso ang igalo sa pambaba. Kahit 1 piso ay hindi pwedeng kulang. Sa wakas, sa mundong ito, mayroon talagang babaeng handang gumastos para sa lalaki. Titingnan ba? Tingnan. Ngayong 12:00 ng tanghali. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang presyo ng stock ng Tsinghao Group ay babagsak ng hasto. Maraming mamumuhunan ang magbebenta ng kanilang stock sa mababang presyo. Tsinghao Group. Ang kumpanya ni Najayang Manlin. Ngunit ang bagong enerhiyang sasakyan ay isa lamang sa kanilang kumpanya. Isa sa 3 pangunahing departamento. Ang problemang ito sa baterya ay palaging isang mahina nilang punto sa kumpanya.
Ang teknolohiyang hawak ko ay makakatulong sa kanila. Ngunit hindi rin nila ako paniniwalaan. Paano ba? Pakasalan si Jiang Manlin. Bakit hindi ko kaya kunin ang 388,000 piso na bigay kaya? At bilhin ang stock ng kanilang kumpanya. Nga, ang ipinahanap ko sa iyo kaninang umaga. Ano na ang nangyari? Nahanap na po, naipadala na sa inyo ang mga datos. Ang halaga ng kumpanya ay direktang nawala ng halaga dahil sa aksidenteng ito. Halos 2 bilyon. Manager Wang, ikaw ang punong tagapamahala ng pag-unlad. Sabihin mo. Ang sanhi ng aksidenteng ito ay dahil sa kalidad ng baterya. Dahil sa hindi sapat na kontrol sa kalidad, halagang responsibilidad natin ito. Ako, Hindi ko kailangan kung sino ang mananagot. Ang kailangan ko ay ang paraan upang malutas ang problema. Sa loob ng maraming taon ng kumpanya, napakaraming pera ang nailagay sa pag-unlad ng baterya. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ako mabigyan ng masihang paliwanag? Manager Chia, sa merkado ngayon, ang lahat ng baterya na ginagamit sa mga dikuryenteng sasakyan ay lithium-ion battery. Kung nais mong paikliin ang oras at dagdagan ang kakayahan sa paglalakbay, kailangan gumamit ng solid-state battery. Ngunit sa kasalukuyang merkado, wala pang kumpanya ang ganap na nakokontrol ang kasanayang ito. Kailan nagkaroon ng nobya si Manager Chia? Boss Chia, mayroon palang isang maliit na team sa internet na may magandang resulta sa pag-aral ng solid-state batteries. At ang kanilang patent ay nanalo pa ng international award. Kung isasama natin sila sa ARI team ng kumpanya, baka makatulong pa sa pag-unlad ng kumpanya. Kung may ganoong talento talaga, maging sa pagbili ng patent nila. O pag-acquire sa kanila kahit 10 milyon. O 20 milyon gagawin natin lahat. Para mapasok sila sa kumpanya. Naiintindihan. Tapos na ang meeting. O nga pala, ang media announcement ng EC department ninyo ay inilagay lahat ng sisi sa may-ari ng sasakyan. Sino nag-utos nito? Wala ba kayong utak? Paumanhin, Boss Chia. Ayusin ko na ito. Makipag-ugnayan agad sa may-ari, gawin ang lahat ng follow-up. Maging tapat ang attitude, siguraduhin masaya ang compensation. Kung hindi mo magawa itong simpleng bagay, umalis ka na. Opo. Graduate ng kilalang universidad. Major sa New Energy Chemical Engineering. Isang ina lang ang magulang, masunurin at masipag. Walang masamang bisyo. Ang stock ng Singhao Group ay bumagsak na sa pinakamababa. Maganda talaga ang feature ng new energy vehicle market. Dapat ba akong maniwala sa prediction ng system? Bumili na kaya ngayon? Nakalimutan ng bank card. Naiwan kay Jiang Manlin. Manlin, tingnan mo ang bag na ito, ang ganda. Ay, humihingi ng kawad na. Gayon ka lang tatawag. Huli na. Bip. Pinawalan na nga ako, gusto pang gastusan ako. Hello, nawala ang card ko, gusto kong ipablock. Paki-freeze muna ang account ko. Kukunin namin ang 2 bag na ito. Sige, Manlin. Yaman mo naman, 2 bag sabay-sabay. Hindi ba malapit na? Ang birthday mo. Yung isa, regalo ko sa iyo. Talaga, ang galing. Salamat, mahal. Hello. Kabuwang 68,000. CJ, card na lang. Ay, mahal, nagastusan ka na naman, okay lang. Card naman ni Kinchuan ito. Gabi naman siya, sinaktan ka pa. Gamitin natin ang pera niya para bumili ng bag. Bilang bayad pinsala, tama lang di ba? Pakilagay ang password. Failed ang transaction. Ano nangyari? Baka mali ang password. Subukan mo ulit. Paano nangyari? Kanina lang nagagamit pa sa pagkain. Baka kayo.
ang may problema sa machine. Sigurado, problema ng inyong makina. Okay. Palitan ko po agad ito para sa inyo. Pakisuyo, i-type ulit ang password. Ano ba talaga ang nangyayari? Baka kaya ni King Chuan na i-freeze ang card. Humarap si King Chuan na i-block ang card ko. Ngayon, kahit anong paghingi niya ng tawad, hindi ko siya patatawarin. Tingnan ninyo, miss. Gusto pa ba ninyo ang dalawang bag na ito? Bakit? Sa tingin mo hindi ko kayang bilhin? Hindi, nagkakamali kayo. Ayaw gumastos para sa akin. May ibang gustong gumastos. Hoy, Manlin. Xiaoji, nandito ako sa Gojing. May nakita akong dalawang bag. Pwede ka bang pumunta? Para bilhin ito para sa akin. Pek lang yung mga bag mo. Sa ibang araw na tayo bibili ng totoo. Abala ako, may bilyon-bilyong negosyong pinag-usapan. Sex, mabait ka. Hindi na muna. Halika, mahal, ipagpatuloy natin ang usapan sa negosyo. Hoy. Miss, itong bag. Hindi maganda ang bag na ito. Bigla naming ayaw. Alis na tayo. Ay, ako. Halika. Ah, Isa pa. sandali lang. Halika, mahal, tikman mo ito. Ginawa ko ito para sa'yo. Sabi ko na ayaw ko, nakakainis ba? Ikaw na lang kumain. Talagang kitang-kita ang pag-ibig at kawalan nito. Nakakatawa talaga ang sarili ko sa nakaraang buhay. Hala, tumatawag na naman. Malamang malapit na ang kasal. Alam niyang nag-aalala na siya. Hayaan mo siyang mag-alala. Humarap siyang mag-block ng card ko. Kahit lumuhod siya ngayon at humingi ng tawad, hindi pa rin sigurado kung patatawarin ko siya. Ganun. Jiang Manlin, binibigyan kita ng 3 araw. Para umalis sa bahay ko. Kung hindi ka alis, ako mismo ang mag-aasikaso. Iyan ang bunga ng paglabag sa akin. Hayaan mo siyang magsisi. Hoy, Axin. Achuan, may magandang balita ako sa iyo. Yayaman tayo. 1,000,000. Ano? 1,000,000? Tingnan mo. Maganda ito. Kumusta na ang pag-isip mo sa kasal? Sa anak ng pamilya ko. Lolo, wag na. Imposibleng pakasalan ko. Si Go Xiaoji na isang bulagsak. Naku. Wansing. Maaga kang nawalan ng mga magulang at ako ang nagpalaki. Sa inyong dalawa ng kapatid mong babae. Pabiro lang yang batang si Chen Hao. Ayaw niyang umuwi mula sa ibang bansa. Lahat ng negosyo ng grupo, ikaw na lang ang humahawa. Gusto lang ng lolo mo na humanap ng taong mapagkakatiwalaan para tulungan ka. Medyo pilyo lang iyong batang galing sa pamilya Go. Ngunit, Tama na po, Lolo, wag na po kayo magsalita pa. Itong bagay na ito, hindi ako papayag. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa iba. Kaya ko pang hawakan ang lahat ng negosyo ng grupo mag-isa. hindi ka pinipilit ng lolo mo. Anda na ako, lolo.
Baka hindi ko naabutan ang araw na makita kang ikasal. Ito na ba ang sinasabi ng sistema na magpapabago ng aking kapalaran, ang aking tagapagligtas? Ngunit ni hindi ko alam ang pangalan niya. Naku. Hindi ba yun yung... Sigurado siyang alam na dito ang pinupuntahan kong kaplagi. Siguro hinihintay niya ako dito. Chicken. Ano ang ginagawa niya dito? Wala na lang, huwag nating pansinin. Achuan, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan si Manlin? Hiwalay na kami ngayon. Ha? Hiwalay na? Nagbibiro ka ba? Naayos na nga ang inyong kasal, bakit biglang? At saka, mahal na mahal mo siya. Ganito kasi. Ang pag-ibig na isang panig lang ang tumatakbo, walang patutunguhan. Naku, hayaan na lang. Huwag na natin pag-usapan ito. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Yung 1 milyon na sinabi mo noon, anong nangyari doon? Sige, naalala mo ba 2 taon na nakaraan? Yung kompetisyon sa inobasyong pang-agham na sinali nating dalawa ng lihim? Ewan, Yung patent natin para sa pananaliksik ng teknolohiya ng solid-state na baterya. Nanalo pa nga tayo ng premyo doon, di ba? ewan. Hulaan mo, ano ang nangyari? Kahapon, biglang may taong tumawag sa akin. Sinabi niyang bibili siya ng patent natin sa halagang 1 milyon at higit pa. Handa pa siyang magbayad na malaki para kunin ang aming kuponan. Ikaw ang nanguna sa paggawa ng patent na ito. Ikaw na ang magdesisyon. Ibebenta ba natin o hindi? 1 milyon. Achuan, anong tinitignan mo? Ay, Ano, ibebenta o hindi? Kung ibebenta natin to, pwede na tayong magretiro. Pero nandito pa rin tayo. Nagtratrabaho ng sobrang hirap. ganito yon, Axin. Sa tingin ko, malaki ang potensya ng industriya ng new energy vehicles. At ang solid-state battery technology ang susi sa pag-unlad ng new energy. Kaysa ibenta natin ngayon. Mas mabuti pang magnegosyo tayo, mag-research and development. Pansamantalang mawawalan tayo ng 10 milyon. Pero pagkalipas ng 5 taon, pwedeng magdala yan sa atin ng 1 bilyon o 10 bilyon. Ang mungkahi ko ay, huwag ibenta. Siyempre, hindi lang sa akin ang patent na to. Pero kung gusto mo talagang ibenta, Hindi. Hindi ibebenta. Naniniwala ako sa'yo. Sakto, matagal ko nang gustong mag-resign sa boss kong yun. Tara, maghanap tayo ng tao. Tayo na lang ang magtayo. CJ, Tara na. Ayan na, ayan na. Hindi ba siya yun? huwag mo na siyang pansinin. Kahit anong mangyari ngayon, hindi ko siya patatawarin. Ay, umalis siya. Umalis na lang siya ng ganon. Manlin, kung ako sa'yo, diretso na lang. Kay Gusyaw na lang. Magkakaroon siya ng pagsisisi sa hinaharap. So, wala na talagang pag-asa sa inyong dalawa? Lanan, Paano na ang kasal? Alam na ng lahat. Na ikakasal ka na. tungkol sa kasal, okay lang, palitan na lang natin ng tao. Palitan ng tao? Grabe naman to. Oo nga pala. Tungkol sa negosyo, gawin natin yung napag-usapan natin kanina. Hanap ka muna ng mga tamang tao, ako muna ang maghahanda. Sage, alis na muna ako. CJ, hello. Ako to, yung... Pwede ba tayong magkita? Ano? Kulang ba ang pera?
Sige, magkita na lang tayo mamayang pagkatapos ng trabaho. Ay, ang pagod ko nitong mga nakaraang araw. Palagi na lang akong nag-overtime. Dahil lang sa nangyari sa kumpanya. Galit ang boss, lahat tayo apektado. Hoy, Manlin. Bakit nandito ka pa? Dati, sa oras na ito, siguradong nandyan na ang boyfriend mo para sunduin ka. Ano ang nangyayari ngayon? Na-traffic lang siya, malapit na siya. Sige. Sinusundo na ako ng boyfriend ko. Aalis na kami. Teka. Dati, kahit kaano pa siya kabusi, si King Chuan, laging maaga siyang nagmamaniho. Para hintayin ako sa baba. King Chuan, sinusundo mo pa rin ako. King Chuan, hindi kita patatawarin. Hoy, Xiaoji. Libre ka ba mamayang gabi? Ililibre kita ng masarap. Nasa baba ako ng opisina. Sunduin mo ako. Yung kotse, ipinapa-maintenance ko. Ay sisend ko sa'yo ang address. Magtaksi ka na lang papunta rito. Hoy, Sagot ko ang pamasahe mo. Hintayin kita. hoy. Gago. Hindi ako nagmamadali, pero matanda na ako. Natatakot akong hindi ko na makita ang araw ng kasal mo. Pasensya na, nahuli ako. Na-traffic dahil sa ulan. Okay lang, umupo ka. Ano? Wawala. Sabihin mo na. Ano ba talaga ang gusto mo? Pumunta ako rito para ibalik sa iyo ang perang ito. Kulang. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kusang loob ako nung gabing yon. Hindi mo kailangang magbayad. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung may gusto man ako, may isang bagay talaga na kailangan kong tulong mo. Ano iyon? Gusto kitang pakasalan. Huwag kang magkakamali. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pakikasal lang, hindi totoo. Dapat ikakasal na kami ng nobya ko, pero alam na ng lahat ng kaibigan at kamag-anak ko na magkakasal na ako. At kung ikakansel ako ngayon, magiging katatawanan ng mga kamag-anak at kaibigan ang nanay ko habang buhay. Kaya gusto kong makahanap ng taong makasama sa isang kasal. Gawin lang natin ang proseso. Pasensya na, biglaan pala. Aalis na muna ako. Sandali. Walang interes sa peking kasal. Kung magpapakasal. Totoo dapat. Ha? Ano, ayaw mo? Di mo muna ako kilalanin. Hindi na. Bukas, dalhin mo ang kita tayo sa munisipyo. Mag-add muna tayo sa chat para madaling mag-usap. Naka-add na. Hoy, di mo pa sinasabi pangalan mo. Siawan Singh. Bituin sa gabi ng tag-init. Ang ganda ng pangalan. Di ko inakalang ganito kaganda ang asawa ko. Bostia, seryoso ka bang? Pakakasalan si King Chuan? May problema ba? Wala. Pero paano sasabihin kay Lolo tungkol sa Go family? Natatakot lang si Lolo na walang mag-aalaga sa akin pag wala na siya. At saka, kumpara kay Go Xiaoji na walang kwenta, mas magaling si King Chuan ng 10,000 beses. At saka, may ibang motibo ang Go family. Maintindihan ako ni Lolo. Nga pala, tungkol kay King Chuan. Huwag muna ipahalata ang tunay kong pagkatao. Kung magtanong siya, sabihin mo, department manager lang ako sa Starhow Group. Gets.
Manlin, opo ka. Ito ba ang sinasabi mong masarap? Ano ba alam mo? Lagi ko itong inaasam sa abroad. Ang sarap ng spicy hotpot nila. Tikman mo. Ayoko, uwi na ako. Hoy! Kung ayaw, edi huwag. Bakit ka nagmamadali? Eka, gusto mo bang pumunta sa bahay? Ako mismo magluluto. Gabi na, pupunta sa bahay mo. Ano? Di ka nagtitiwala sa akin? Bagong bili naming bahay, malaking villa. Villa. Sige, tara na. Wow. Xiaoji, ang ganda ng pagkakayos ng bahay niyo. Okay lang, mga 10 milyon lang. 10 milyon. Ano, satisfied ka ba? Gusto mo bang maging amo ng bahay na ito? Amo ng bahay. Xiaoji. Pakakasalan mo ako, di ba? Pakakasalan? Ha? Boba ka. Laro lang ang gusto ko sa'yo, hindi pakasalan. Siyempre, umuwi ako para sa'yo. Hoy Xiaoji, medyo nagugutom ako. Di ba sabi mo lulutuan mo ako? Sige. Lulutuan kita ng pansit. Ayoko. Anong ginagawa mo? Walang hiya. Lola, bakit ka nandito? Sabi ng tatay mo, simula nang umuwi ka. Puro kakalokohan sa mga kung sino-sinong babae. Kung di ako pupunta, baka magwala ka na. Lola, ako po si Xiaoji, girlfriend po niya. Tumahimik ka. Gaya mo, girlfriend ng apo ko. Di ka karapat dapat pumasok sa pamilya ko. Binabalaan kita. May kasunduan na si Xiaoji. Kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na. Kasunduan. Xiaoji, niloloko mo ako. Hoy, makinig ka. Huwag kang maniwala sa lola. Puro kasinungalingan yan. Wala namang kasunduan. Ikaw lang ang nasa puso ko. Umuwi ka muna ngayon. Mabait ka. Umuwi ka na. Sex na. Lola, Pinagmamakaawa ko sa pamilya't siya para sa kasal mo. Kung sasablay ka, pagbibintangan kita. opo, Lola. Ikaw. Paano niya nagawa yon sa akin? Di ba sabi niya, para sa akin siya umuwi? Ginoong Qin, handa na ang lahat para sa kasal. May iba pa po bang kailangan? Kasal. Wala na, maganda ang pagkakaayos. Ganito na lang ang gawin. Palang-pala, tinatago ni King Chuan sa akin. Ang kasal. Tiyak, inihahanda niya ang lahat. Para sa sorpresa kaya ganoon ang ugali niya. Yan nga siguro. Sabi ko na, di mo ako kayang iwan. Binibining siya ako. Nakapirma na tayo sa kasal, huwag kang mahiya. Wansing. Naayos ko na ang hotel para sa kasal. At nagpa-reserve na ako para sa pag-try ng wedding gown mo ngayon. Kung wala ka namang ginagawa, Wedding gown. naman natatakot ako na hindi maganda ang aking paningin. Mas mabuti na ikaw na mismo ang pumili ng gusto mo. CJ, Sandali. Manlin, umupo ka. Ano ang sasabihin mo? Naman, nakita ko mismo. Sabi ko na nga ba, sobrang gusto ka ni King Chuan. Bakit kanya basta-basta iwan? Hindi naman mahirap hawakan siya. Hay, hindi ba iyan si King Chuan? Bakit siya mag-isa lang pumunta sa wedding gown store? Tara, puntahan natin at tingnan. Tingnan mo, nandoon siya. Mag-isa lang siya. Bakit hindi kanya tinawag? Paano siya susubok? Hindi ba ito para sa iyo? Kalokohan, kung hindi para sa akin, para kanino pa ito? Lumabas na sila. Tingnan ko nga kung sino. Sino ba ito? Pupuntahan ko at tatanungin. Ginoong Qin. Itong wedding gown ay ang bagong modelo ng aming tindahan ngayong taon. Talagang bagay ito sa iyong nobya. Nga po, Ginoong Qin.
At higit na maganda pa ang katawan ng iyong nobya kaysa sa akin. Kapag isinuot niya ito, siguradong mas maganda siya kaysa sa akin na suot ito. Mukhang si King Chuan. Pinapasukang subukan ng tindera ang wedding gown. Kaya pala, gusto kanyang bigyan ng sorpresa talaga. Huwag mong isipin na mapapatawad ko na siya sa ganyan. Tara, kumain na tayo. Sige. Wow, Miss Tia, napakaganda mo sa wedding gown na ito. Parang ginawa lang talaga para sa iyo. Talagang bagay na bagay ito sa iyo. Pakiramdam ko itong suot ko ay hindi nakarapat dapat para sa iyo. Salamat. Kamusta? Maganda ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Maganda, sobrang ganda. Uy, sobrang ganda mo kapag nakasuot ng wedding gown. Salamat. Naayos ko na ang hotel at ang wedding gown. Ikukuha natin ang petsa sa ika-28 ng buwang ito. Tingnan mo kung may kailangan ka pa na ipaayos ko. Wala na. Ikaw na lang ang bahala sa mga bagay na ito. O saka, may isang bagay akong gustong pag-usapan sa'yo. Ano? Plano kong ibenta ang bahay para makipagnegosyo sa kaibigan. Posibleng walang trabaho sa umpisa. Ano bang negosyo? Sa battery at renewable energy sector. Kasi yun ang specialization ko. Matagal ko na ring pinag-isipan ito. At nag-research din ako sa market. Naniniwala akong magkakaroon agad ng kita. Maganda ang renewable energy. May future talaga. Hindi ka ba nagagalit na wala akong trabaho? Ano bang ikagagalit ko? Sinusubukan mong magnegosyo. Patunay yan na may ambisyon ka. At maganda rin ang pananaw mo. Sinusuportahan kita. Siya. Hindi lang hindi nagalit, sinuportahan pa ako. Kung si Jiang rin kaya ito, baka nakipag-break na agad sa akin. Ano ba? Ah, wala. Medyo mahirap lang sa pera sa umpisa, yung dowry. Okay na ba ang 188,000? 188,000. Kung maliit sa tingin mo, babayaran ko pa later. Ayaw ko ng dowry, investment na lang sa negosyo mo. Ayaw mo ng dowry? Kung kulang ang pera mo, pwede rin akong tumulong. Huwag na, huwag. Sobrang thankful na ako na ayaw mo ng dowry. Paano pa manghihingi ng pera sa'yo? Kailangan lang nating magrenta sa umpisa. Kung nakapag-register na tayo, gawin na nating totoo. Kung hindi maniniwala si Lolo. Hindi, huwag. Meron akong 3 bedroom sa labas ng 5th Ring Road, medyo malayo lang. Kung okay lang sa iyo, doon na tayo tumira. Ha? Sige, alam ko na. Pupunta na ako. Ah, yun nga. Medyo busy ako sa trabaho. May kailangan akong asikasuhin sa opisina, aalis na ako. Ay te-text ko sa iyo ang address, ikaw na maglipat. Ah, sige. SF, bye. Naku. Ano bang kabutihan ang ginawa ko sa nakaraan? Para makilala ang ganito kagandang asawa. System. Bienan, okay ba ang bahay na ito? Okay naman ang location, medyo maliit lang. Bienan, ang kasal ni na Jiang Yang at Xiaoting, ay ito na ang napagkasunduan. Bienan. Ay, tingnan mo, pareho ng matanda ang dalawang bata. May bahay na sila para sa kasal, kaya ito na ang desisyon. Pwede ang kasal, pero ang dot ay 38,800. Walang bawas kahit piso. 38,800? Ita, parang sobra naman yata yon. Hindi pa stable ang trabaho ko ngayon. Nga, Bienan. Nakita mo naman ang kalagayan ng aming pamilya. Ang dot na 38,800. Paano? Hindi mo pa kayang ibigay? Gusto mo pang pakasalan ang anak ko? Kung hindi ko lang nakita na mabuti ang trato ng anak mo. Sa anak ko. 38,800 lang ang hihingin ko, kundi 60,000 pa ang dapat. Xiaoting, baka pwede mong kausapin si tita? Anong kausapin? Mahirap ba akong pinalaki ng nanay ko? Kung ganyang halaga hindi mo mabigay, huwag na lang kayong magpakasal. Hoy, teka. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Hindi namin sinabing hindi kami magbibigay. Nga, Bienan, mag-isip kami ng paraan. Ah, kamusta po? Ikaw po si Ginong Kinchuan, tama ba? Ah, ako nga. Kamusta po? Narinig ko po na may bahay kayong ipagbibili. Inatasan po ako ng kumpanya na puntahan at tingnan ang inyong bahay. Kung walang problema pagkatapos ng pagtingin, pwede na tayong maglagay ng kontrata. Sige, samahan kita.
Anong ginagawa ninyo rito? Sino ito? Boyfriend ng ate ko. Huwag mo nang pansinin. Paano kayo nakapasok? Siyempre, binigyan ako ng susi ng anak ko, kaya nakapasok ako. Hindi naman ako aakyat ng pader para makapasok, di ba? Hindi kayo welcome dito, lumabas kayo. Ikaw. Hoy, King. Paano mo kinausap ang nanay ko? Ang tapang mo, kapag nalaman ng ate ko to. Baka magdusa ka sa panghuhusga. Nga, King Chuan, sa tingin ko ngayon, lalo kang nawawalan ng respeto. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin sa bahay ko? Bahay mo ito, sayo? Siyempre, bakit? Jiang Yang, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabing ang bahay na ito ay binili ng pamilya mo para sa aming dalawa bilang bahay pangkasal? Paano naging bahay niya ito? Bahay pangkasal. Ma, umalis na tayo. Hoy, huwag. Jiaoting, pakinggan mo muna ako. Sa atin talaga ang bahay na ito. Tama, ang bahay na ito ay talagang para sa kanilang dalawa ni Xiaoting bilang bahay pangkasal. Biyanan, hindi ka namin niloloko. Hindi namin niloloko. Ngunit ang sinabi niya kanina, ano ang nangyari doon? Siya naman. Siya ang nobyo ng kapatid na babae ni Jiang Yang. Napagkasunduan namin ng anak kong babae pagkatapos nilang ikasal. Ibibigay namin ang bahay na ito kay Jiang Yang bilang bahay pangkasal. Ituturing na regalo sa kasal mula sa ate sa kanyang kapatid. Ah, marahil ang bagay na ito, Manlin. Hindi pa niya naipaalam sa kanya. Paalam sa akin. Ayos ka, Jiang Manlin. Sa kawalan ng kaalaman ko. Plano mong ibigay ng libre ang aking bahay sa iba. King Chuan, sa tingin ko ang bahay na ito ay ibibigay kay Jiang Yang bilang bahay pangkasal. Wala ka namang tutol diyan, di ba? Tuto. Lumabas kayong lahat dito. King Chuan, paano mo kinausap ang tatay ko? King Chuan, nababaliw ka na ba? Anak, ayos ka lang ba? King Chuan, sinusubukan mo bang maghimagsik? Nang api ka pa? Sa tingin ko, ayaw mo nang pakasalan ang anak ko. Hiwalayan. Tatawagan ko na ang ate ko para hiwalayan ka. Humahamon ka? Huwag nang tumawag. AME, ngayon ka natatakot? Huli na. Maliban na lang kung lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. Lumuhod at humingi ng tawad. Karapat-dapat ka ba? Ikaw, Pwede kang hindi humingi ng tawad, ngunit ikaw. ma, kanino ka ba kakampi? Pwede kang hindi humingi ng kawad, ngunit kailangan mong maglabas. Ang 38,800 bilang bayad pinsala sa emosyonal na pinsala ng kapatid mo. Kung hindi, papahiwalayin ko ang anak ko sa'yo. Ang nanay mo ay naipaalam na ang balita ng inyong kasal sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. Kung ngayon ay hiwalayan ka ni Manlin, ang mga kahihinatnan, may isip mo na. 38,800. Kahit isang sentimo ay hindi pwede mabawasan. Isa pa, napag-usapan na namin ito ni Manlin tungkol sa bahay na ito pagkatapos ninyong ikasal. Ibibigay namin itong bahay na ito kay Jiang Yang. Ibibigay sa kanya? Kung ganon, saan ako titira? Pabayarin mo nanay mo para bumili ka ng isa pa. Kung hindi kayo makabili ng bahay, huwag na ninyong isipang mapangasawa ang anak ko. Ibibigay ko ang bahay ko sa kanya. Bibili ako ng bago para sa sarili ko. Tama, Bibili ba kayo ng 32,000? tama iyon. Hindi ba sinabi sa inyo ni Jiang Manlin? Ano bang sinabi? Ako si Jiang Manlin. Tapos na talaga ang lahat sa amin. Tapos na? Nakipaghiwalay ka na ba talaga sa ate ko? Hindi ka pa ba natauhan noong naging away natin sa Lee? Inaya ako ng ate mo na kanselahin ang kasal. At pumayag ako. Ito ay impossible. Matagal mo nang nililigawan ang ate ko. Bago lang siya pumayag na makasama ka. Dati ay sinusunod mo lahat ng gusto niya. Hindi pwede na nakipaghiwalay na talaga kayo. Kaya sasabihin ko na ngayon sa inyo, simula ngayon. Ako at si Jiang Manlin. Wala nang kaugnayan sa isa't isa at wala rin akong kaugnayan sa inyo. Akin itong bahay at balak kong ibenta ito. Masama dito. Ano, ibenta ang bahay? Anong karapatan mong ibenta ang bahay na ito? Kung ibenta mo ang bahay, anong mangyayari sa anak ko? Problema ninyo na yon, wala akong pakialam. Ikaw, Kung hindi pa kayo alis, tatawag ako ng pulis ngayon na. sige kayo, pamilya ninyo. Nagkasundo-sundo para lokohin kaming mag-ina, diba? Walang bahay at gusto mong mapangasawa ang anak ko. Hindi, managinip ka na lang. Halika, hoy biyanan. Jiaoting, pakinggan mo ako. Hindi yon totoo. Pakinggan mo ako. Hoy biyanan, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Kasalanan mo ito. Anak, halika na tayo umalis. Hindi pa ba sapat ang naging palo mo noon? King Chuan, hindi ako titigil sa iyo. Tara na. King Chuan, hintayin mo lang, magsisisi ka. O okay ka lang ba? Okay lang ako. Ngayon, tahimik na sa loob, tingnan natin ang bahay. Ang tagal ko nang hindi umuwi. Wala pala sina mama at dito. Pagdating nila, makikita nila. Ang malaking handa ko, siguradong papurihan nila ako. Ma, pa, nakauwi na kayo. Manlin, bakit ka nandito? Ano nangyari? Matagal na kasi akong hindi umuwi. Dumalaw lang. Ano ang maganda sa amin?
Tanong ko sa'yo. Hiwalay na ba kayo ni King Chuan? Hiwalay. Sinong nagsabi sa inyo? Si King Chuan mismo ang nagsabi sa amin. Jiang Manlin, pakikinggan mo. Wala pa rin pambili ng bahay at bigay kaya para sa kasal ng kapatid mo. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya, wala ka ng anak sa amin. Kahit na medyo duwag si Kinchuan, sumusunod naman siya sa'yo. Pero kahit anong mangyari sa inyong dalawa, huwag kang makikipaghiwalay hanggat hindi na ipapasa sa kapatid mo ang bahay. Kung hindi, ikaw ang magiging salarin ng pamilya Jiang. Kaya, wala kayong pakialam kung masaya ako. Ang mahalaga lang ay makuha ang bigay kaya at makabili ng bahay, di ba? Naku, Manlin. Ikaw lang ang kapatid niya. Kung hindi mo siya tutulungan, sino pa? Hindi naman sa wala akong pakialam sa kaligayahan mo. Pero nakaset na ang kasal ninyo ni King Chuan. Paano biglang makikipaghiwalay? Ano nang sasabihin ng mga kamag-anak? Pag-usapan ng maayos. Bakit hiwalay agad? Hindi kami naghiwalay. Hindi, si Kinchuan mismo ang nagsabi. At sinabi niyang ipagbibili niya ang bahay na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Si King Chuan, nagpapanggap lang siya. Noong birthday ko, nagalit ako sa kanya. Ito'y para humingi ng tawad at bigyan ako ng sorpresa. Huwag kang magsinungaling, ate, ipagbibili na nga ang bahay. At sinaktan pa niya ako ngayon. Hindi ko nakikita na naghahanda siya ng sorpresa para sa'yo. Hindi niyo siya kilala. 3 taon niya akong hinabol. Bago kami nagkatuluyan, paano niya magagawang makipaghiwalay sa akin? Sa totoo lang. Tiningnan na niya ng palihim ang hotel para sa kasal at palihim. Sinubukan para sa akin ang wedding gown, naghihintay na lang ng kasal, para bigyan ako ng malaking sorpresa. Ito. Sigurado ka ba? Para sa iyo ang hotel at gown? Siyempre, nakita ko mismo. Kung hindi, saan siya kukuha ng ikakasal niya ngayon? Nga, ilang araw pa lang kayong nag-away. Kung hindi para sa iyo, para kanino? Paano naman yung bahay niya? Bakit ibinenta? Dati kong inayawan yung bahay kasi masyadong maliit. Siguro gusto niyang bumili ng mas malaki para ibigay sa akin. Buti naman hindi kayo naghiwalay. Naku, Manlin. Ganito, yung huli nating hiningi sa kanya. Yung 388,000 na dot, dagdagan natin ngayon. Dagdagan ng 100,000, okay? Dapat may kotse pa. Dahil ayaw niyang ibigay sa akin ang bahay. Magbigay siya ng kotse bilang regalo sa kasal. Tama, ganoon na lang. Kung gusto niya akong pakasalan, dapat sundin niya ang gusto ko. Anak, talagang matalino ka. Boss, talagang alis ka na? Boss, biglaan naman ito. Kung alis ka, paano na ang proyekto ng grupo natin? Huwag kayong mag-alala na ipasa ko na lahat ng proyekto. Kung may tanong pa kayo, i-message nyo na lang ako. Kasalanan talaga ni Xiao Bapi. Puro sipsip lang ang alam. Dapat si boss ang manager. Nakuha niya lang dahil sa sipsip. Nga, bulag ang boss, hindi nakikita ang tunay na nagtatrabaho. Ang mga sipsip, mahal na mahal niya. Tama na, huwag na. Baka may makarinig, masama ang epekto. Hindi dahil kay Manager Zhu ako alis, gusto kong magnegosyo. Subukan ko ang sarili ko. Negosyo, samahan na lang namin kayo. Kung alis ka, lalo tayong pahirapan ni Zhao Bapi. Wala siyang magandang tingin sa atin. Ano ba yan? Oras ng trabaho. Bakit kayo nagkumpulan? Gusto nyo bang mag-alsa? Bumalik kayo sa mga pwesto. Kinchuan, pumunta ka sa opisina ko. Supervisor Kim, itong solid-state battery RE project. Halos 1 taon na. Bakit wala pang progress? Ano ang ginagawa mo rito? Manager Zhu, hindi mo ba alam na mahirap ang proyektong ito? Hindi mo inaaprubahan ang budget para dito. Walang pondo, paano bibili ng materyales, mag-eksperimento, mag-research? Tigil, huwag mong lagi akong hingan ng pera. Binabayaran ka ng kumpanya. Ibinigay sa iyo ang proyektong ito. Kailangan mong bigyan ako ng resulta. Kung hindi, para saan pa ang binabayad ng kumpanya sa iyo? Sige, hindi ko talaga kaya ang trabahong ito. Humanap ka na lang ng ibang mas magaling. Nagbabanta ka sa akin ng resignation. Hindi, ayaw ko lang talagang magtrabaho. Gusto mong umalis? Sage. Pero lahat ng bonus at komisyon mo sa unang kalahati ng taon, huwag mo nang asahan. At saka, kakaltasan ng kalahati ang sahod mo ngayong buwan. Bakit? Dahil ako ang boss mo, may problema. Kung ayaw mo, magreklamo ka. Ikaw. Kinchuan, binabalaan kita. Manatili ka ng tahimik dito at tapusin ang proyekto mo o magreklamo ka sa korte. Hindi ako takot sa reklamo mo. Marami akong oras. Lumabas ka.
Hindi pwede. Kailangan kong mag-resign kung hindi masasayang lang. Ang lahat ng ginawa ko. At siksaksin. Mukhang halos handa na rin. Ding, ang good luck report ngayon ay naihatid na. Gusto mo bang tanggapin, host? System, dumating ka sa tamang oras. Tingnan natin kung ano ang kapaki-pakinabang na balita para sa akin. Nagbebenta ng mga kumpidensyal na dokumento ng kumpanya para kumita. Si Zuhao pala, nagbebenta pala siya ng palihim. Ng mga kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. Kaya pala kamakailan. Nagpapalit siya ng mamahaling kotse at bumibili ng mansyon. Manager Liu, bakit dito tayo nagkita? Hindi ba ito ang vice president ng kabilang kumpanya? Paano kung may makakita sa atin ng mga empleyado ng kumpanya mo? Huwag kang mag-alala, Manager Liu. Oras ng trabaho ngayon, walang pupunta dito. At saka, mas delikado ang lugar, mas ligtas ito. Magaling ang ginawa mo. Salamat, Manager Liu. Sa susunod, magpalit tayo ng lugar. Parang hindi ligtas dito. Wow! Hindi ko inakala na ang simpleng proyekto data ay nakakahalaga ng ganito karaming pera. Ang dali lang pala kumita ng pera. Inchuan, ano ang ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Manager Zhou. Nandito ako para mag-resign. Mag-resign? Sige, umalis ka na ngayon. Sana ibigay mo sa akin ang bonus ko, Manager Zhou. Bigyan mo ako ng buong performance at sahod, kung hindi. Buong bigay sa'yo? Panaginip lang yan. Di ba sinabi ko sa'yo, kung gusto mong umalis, kahit isang kusing, wala kang makukuha sa akin. CJ. Manager Zhou, baka gusto mong tingnan muna ito. Hi. Sinusundan mo ako? Manager Zhou, nagbebenta ka ng mga kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. Ayon sa patakaran ng industriya, ang pinakamagaan, mababan ka sa industriya. Ang pinakamabigat, makukulong ka, Manager Zhou. Ano mata mo ang nakakita na yon ay kumpidensyal na dokumento ng kumpanya? Nasaan ang ebidensya? Kung tama ang hula ko, ang taong yon ay dapat si Deputy Manager Liu ng katugaling kumpanya, di ba? Bakit niya binigyan ka ng napakalaking kahon ng pera? Ang hirap hulaan. Baka gusto kong imbestigahan muna at ipadala sa boss. Pakatulungan ko malala. Huwag. Team Leader Kin. Hindi. Kuya Kin, maayos tayong mag-usap. Ano man ang gusto mo, susundin ko. Hindi naman mataas ang hiningi ko. Gusto ko lang na ang bonus ko, performance pay at sahod ay mabigay sa akin ng buo walang bawas. At mula nang umalis ako, huwag mong pahirapan ang mga tao. Sa team, Siyempre, ang bonus at komisyon mo, hindi lang ibibigay. Double pa ang ibibigay ko. Double talaga. Huwag kang mag-alala. Pag alis mo, hindi ko pahihirapan ang mga tao mo. Maniwala ka, huwag kang mag-alala. salamat na lang, Manager Zhou. Dapat lang. Tingnan mo yung video. Hindi ko ipapadala sa boss ang video. Siyempre pa, palaging gusto ng boss ang sipsip na yan. At hindi ko rin ito tatanggalin. Kapag nakuha ko na ang bonus, performance pay at sahod ko, saka na natin pag-usapan. Sage. Ako na ang maghahatid sa'yo palabas. Maniwala ka, ang performance at bonus. Talagang ibibigay ko sa'yo. Anong nangyari? Hindi ko alam. Sige na. Team Leader Kin, huwag mong kalimutan ang usapan natin, ha? Anong tinitingnan-tingnan nyo? Di ba kayo nagtatrabaho? Yung pinahanap ko sa inyo noong nakaraan. Ang team na nag-research at nag-develop ng solid state battery. Bakit hanggang ngayon? Wala pa ring resulta. Presidente Chia, hinanap namin ang team na yon, ayaw nilang ibenta ang patent. At ayaw din sumali sa kumpanya natin. Ayaw ibenta. Bakit ayaw ibenta? Kulang ba ang perang inalok? Hindi pera na inabot na namin ng 30 milyon sabi nila. Plano nilang magtayo ng sariling kumpanya para sa research at development pero sinabi nila, pwede silang makipag-collaborate sa kumpanya natin kung may pagkakataon. Yung ibang maliit na team kaya nilang gawin ang proyekto.
Bakit tayong malaking kumpanya hindi natin magawa? Magsalma ka. I postpone ang meeting. Anina bang ngumiti si Boss Chia? Parang hindi ko pa nakita si Boss Chia nang ngumiti sa meeting. Baka talagang may nililigawan si Boss Chia. Hindi naman siguro. Anong klaseng lalaki kaya ang kaya niyang i-handle si Boss Chia? Pero kung totoo man sana magtagal sila. Para mas magaan din ang buhay ko. Hello. Hello Wansing. Ako to, hindi ba nakakaistorbo sa trabaho mo? Hindi naman bakit. Dumating na ako sa bahay mo base sa address na binigay mo. Ngayon nagluluto ako ng sabaw at pagkain para sa'yo. Gusto ko lang malaman kung anong oras ka uwi para magsimula na akong magluto. Malapit na mga 8:30 darating ako. Sige, maghahanda ako ng pagkain dito at maghihintay sa'yo. CJ. Ding dong. Emergency na impormasyon. I check mo. May serial rapist at murderer sa Happy Village. 50,000 piso. Ang laki ng pera. Hayaan mo na, masyadong delikado ang serial rapist at murderer na yan. Mas mabuting tumawag na lang ako ng pulis. Hello, kailangan kong mag-report sa pulis. Dito na lang ako bababa. Madilim na sa harapan, mas mabuti akong ang maghatid sa iyo pauwi. Hindi baka makita niya ako at mabuko ang pagkatao ko. Malapit na lang ito sa village, umuwi ka na. CJ inga ka, Boss Chia. Bakit hindi sumasagot sa tawag? System, Narito. ulitin mo yung emergency na impormasyon kanina. Siye. Serial rapist at murderer kung mahuhuli. Pwedeng makuha ang official na reward na 50,000 piso. Happy Village. Pero ito na ang Happy Village. 8:20. Naku. Ang kite mo, will ka pala. Lalo akong na-excite kapag pinagbabawalan mo ako. Pera ang gusto mo? Magkano ba? Kayang-kaya kong ibigay sa'yo. Era. Siyempre gusto ko yan. Pero ngayon, mas gusto ko ang pagkatao mo. Wansing, nasaan ka? Tulong. Ang kit mo. Inadyakan mo ang ari ko. Huwag kang lumapit. Ako ang presidente ng Sia Group. Sia Wansing. Kung aalis ka ngayon, hindi kita pag-uusigin. Kung hindi, ipakakulong kita habang buhay. Tinatakot mo ako? Marami na akong pinatay, isa ka pa lang. Kapag nahuli ako, siguradong kamatayan yon. Sa tingin mo may pagkakataon pa akong makulong? Natatakot pa ba ako sa'yo? Pera ang gusto mo? Pwede kitang bigyan. 1,000,000, 10,000,000 kaya kong ibigay. Hindi na importante sa akin ang pera ngayon. Basta sapat lang. Ang gusto ko ngayon ay matikman ang isang boss na dominante.
Wansing, nasaan ka? Wansing, Kian, Wansing. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa, sasaksakin kita. Parang narinig ko ang boses ni Wansing. Naginagaw lang ba ako? Yan ang tama. Makipagtulungan ka. Pareho tayong makikinabang. Halika na. Ngayon, hayaan mo akong magpakasaya ng husto. huwag mo akong hawakan. Wansing, ayos ka lang ba? Qin Chuan, natatakot ako. Okay na, okay na. Ikaw ayos ka lang ba? Okay lang. Huwag kang matakot. Ayaw ko sanang pumatay. Pero kayong mga kid, pinilit niyo akong gawin to. Zhang Baoshan, huwag kang magpakaloko-loko. Hapayin ang sa'yo. Dati ng mga kasama ko. Pulis ka? Tama. Iharap mo na ang iyong sandata at sumama ka sa akin sa presinto. Pwede kitang ituring na nag-surrender. Surrender? May pag-asa pa ba ako kung susuko ako? Bago ako mamatay, mas mabuti pang pumatay ako ng isang pulis. May kasama akong mamatay. Huwag kang gumalaw. Tigil. Babarilin kita kapag gumalaw ka pa. Nasa itaas. Kumpirmasyon ng pagkakakilanlan, Kapitan. Si Zhang Baoshan ito. Dalhin siya. Huwag kang kikilos, lakad. Ayos lang kayo? Salamat. Trabaho lang namin. Pwede ba makuha ang contact details nyo? Kailangan namin kayo. Para sa pagsisiyasa. CJ. Ako si Qin Chuan, ito ang numero ko. Qin Chuan. Ikaw pala ang tumawag para mag-report. Ang galing. Malaking tulong ang ginawa mo. Pumunta ka sa presinto para magbigay ng statement at para makuha ang 50,000 pabuya. Salamat, officer. Aalis na muna kami. CJ. Masakit ba? Okay lang, hindi masakit. Ang tanga mo. May hawak siyang kutsilyo, sumugod ka pa rin. Kasi asawa kita. Hindi kita papayagang apihin ng iba. Wansing. Kahit na medyo late na tayo nagkakilala. At medyo kakaiba ang nangyari. Gustong-gusto kita talaga. Gusto rin kita. Teka, may tama pa ang braso mo. Okay lang. Kung hindi tayo magpapatuloy ngayon, mas masasaktan pa ang ibang parte ng katawan ko. Wansing. Akala ko ba tahimik ka lang? Ayaw mo. Gusto. Gusto ko talaga. Pero yung una nating gabi, Hindi yon kasama. Nadroga ako, wala akong malay. mula ngayong gabi, tunay na mag-asawa na tayo. Elvenet, Handa na ang lahat para sa kasal. Kailan tayo pupunta kay Lolo? hindi pa alam ni Lolo. Nakinasan na tayo ni Qin Chuan. Hindi ko alam kung papayag siya. At hanggang ngayon, si Qin Chuan. Hindi pa alam ang totoong pagkakakilanlan ko. Ano na problema? May iniisip ka ba? Wala. Medyo masama ang pakiramdam ni Lolo nitong mga nakaraang araw. Sa susunod na lang tayo pumunta. Sige, ikaw ang bahala, Wansing. Makalipas ang 1 linggo, bibigyan kita ng bonggang kasal. Alainan. Ulit. Ano yon, Manlin Kian Kian?
1 linggo na lang, ikakasal na kami ni King Chuan. Bakit hindi pa siya nagpaparamdam sa akin? Malapit na, sa palagay ko malapit na, sa mga susunod na araw. Titiyak kong hanapin kanya, tapos dala ang singsing. Luluhod as sasabihin, Manlin, handa na ang lahat, patawarin mo ako. Pakasalan mo ako. Nga pala, sabi ng mga magulang ko, dagdagan pa ng 10,000 ang dowry, at isang kots. Ano sa tingin mo? Papayag kaya si King Chuan? Siyempre naman, ito na ang huling pagkakataon mo para makipagtawaran kapag ikinasal ka na. Hindi ka na makakabawi. Nga, pagbaba ng sasakyan. Kailangan pa ng pababa gift. Kung hindi, hindi tayo bababa. Yemem. Parang sobra na ba? Sobra saan? Tangang bata ka, buong pagkatao mo sa kanya na pagkatapos. Ano naman kung gumastos siya ng kaunti? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa paghingi. Hindi mo na kailangang magsalita. Medyo nag-aalala pa rin ako. Baka naman, bukas, hiwalay mo siyang kausapin, subukan mo siyang tanungin. Sige na nga. Alam kong ikaw ang pinakamabait. Ano ang kailangan mo? Umupo ka muna. Bakit? Kailangan bang may kailangan bago kita makita? Abala ako sa pagnenegosyo. Kung wala kang importante, aalis na ako. Negosyo. Magbubukas ka ng sariling kumpanya. Magiging boss ka. Ano bang pakialam mo? Aalis na ako. Hoy, sandali. Nandito ako para magtanong. Tungkol sa kasal ninyo ni Manlin. Sa susunod na linggo na ikakasal kayo. Kailan mo balak humingi ng tawad sa kanya? Humingi ng tawad? Ako sa kanya? Kung hindi ka hihingi ng tawad, sa palagay mo papayag siyang pakasalan ka. Lele, pakasalan ako. Kailan ko ba sinabing pakakasalan ko siya? At saka, noong gabi ng kanyang kaarawan, tapos na talaga ang lahat sa amin. Bakit ko siya pakakasalan? Eh bakit ka nag-book ng venue, nagpili ng gown? Hindi ba para sa kanya yon? Hindi mo ba naisip na bukod kay Jehmanlin? Wala nang ibang makakapag-asawa sa akin. Salamat sa tulong mo sa paghulisa. Wanted na si Zhang Baoshan. Na-transfer na ang 500,000 reward sa account mo. Paki-check na lang. Sige, titingnan ko. Nakuha ko na yung 500,000, salamat. 500,000. Sa pag-start pa lang ng negosyo ni King Chuan, ganyan nakalaki kita. May iba ka pang sasabihin. Kung wala, aalis na muna ako. Ikaw, hindi mo balak pakasalan siya. Ano bang pakialam mo? Teka lang. Anong ginagawa mo? Kuya Chuan, matagal na kitang gusto. Pero lagi kang kasama ni Jiang Manlin. Kaya nahirapan akong sabihin nararamdaman ko. Ngayon, dahil hiwalay na kayo. Tayo naman. Kahit hindi mo ako gusto. At kaibigan mo pa si Jiang Manlin. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mong sinasabi? Anong kaibigan? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ang bait-bait mo sa kanya. Araw-araw, puro drama lang alam niya. At malabo pa ang relasyon niya kay Go Xiaoji. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Bitawan mo ako. May asawa na ako kung mangbugulo ka pa ulit. I report kita sa pulis. King Chuan. Lolo. Wansing, dumating ka na. Tumabi ka. Lolo, bakit mo ko minamadaling pauwiin? Ah, ganito kasi. Dumadalaw ngayon ang anak ng pamilyang Guo. Gusto kong magkakilala kayo ng mga kabataan. Lolo, sinabi ko na. Ayokong pakasalan si Gu Xiaoji na yan. Bakit mo ko pinipilit? Ikaw, may prejudice ka lang sa kanya. Noong bata pa kayo, naglaro lang siya dito. Kinuha niya laruan mo. Hanggang ngayon galit ka pa rin? Hindi iyon ang dahilan, Lolo. Si Gu Xiaoji at ako, ilang taon na kaming hindi nagkikita at nagpaimbestiga na ako. Nang nasa ibang bansa siya, buong araw walang ginawa kundi maglasing at magwalwal. Halos linggo-linggo nagpapalit ng girlfriend. Ganyang klaseng tao. Paano ko tatanggapin yon? At saka, kasal na ako. Ano? Kasal? Kanino ka nagpakasal? Siyempre, sa isang taong handang ialay ang buhay para sa akin. At makakapagbigay sa akin ng kaligayahan. Anak ng mayaman ba? Sabihin mo nga. Pangkaraniwang tao lang siya, hindi yung tipong mayaman. Hindi pwede. Malamang, nadala ka lang sa mga matatamis na salita niya. Nadaya ka. Hindi ako pumapayag. Lolo,
Wansing. Malaking bagay ito sa buhay, hindi laruan. Hindi pwede ang pagiging makulit. Kinasal na nga kami. Ano? Ikaw? Tumigil ka diyan. Gino, dumating na si Jigo. Papasukin. Opo. Halika rito, bilis. Umupo ka, umupo. Ikaw talaga. Lolo, Xiaoji, halika, umupo kayo. Ang tagal nating hindi nakita, Wansing. Kumusta na ang kalagayan ng lola mo? Salamat sa biyaya ninyo. Mabuti naman. Nga pala, nagpapasalamat din siya sa inyo. AMM. Oy. Lolo, ang ganda ng sulat kamay ninyo, oh. Marunong ka rin ng calligraphy? Kaunti lang. Sige, komentuhan mo nga. Lolo, ang sulat kamay ninyo ay talagang maliksi at malinaw. Malakas ang estilo, hindi papahuli sa mga kilalang eksperto. Matalino ka rin pala. Pero itong mga tao sa buhay, parang medyo malandi. Hindi bagay sa katayuan ninyo. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Ito ang tawag, mga taong may pinanghahawakan sa buhay. Pesensya na. Go Xiaoji, alam mo ba? Ano ang apelyido ni Emperador Qin Shi Huang? Niloloko mo ba ako? Sinong-sino ang hindi alam? Siyempre Qin. Tama ba, Lolo? Lolo, sigurado ka bang ipapakasal mo ang apo mo sa ganyang klaseng bulakbol? AME. Akala ko, nang mag-aral ka sa ibang bansa, may pagunlad ka man lang. Sa tingin ko, sa puwet ng baka napunta lahat yan. Ay, Lolo, makinig ka muna sa akin. Lumabas ka na. Yung kasal ko at ni Wansing ay hindi pa. Tapos, lumabas ka na. Hoy, Lolo, yung unang emperador ng Qin, hindi ba Qin ang apelido niya? Qin ang apelido niya, hindi Shi. Layas. Lolo, huwag ka nang magalit. Kian, bukas na yung araw. Ang kasal namin ni King Chuan. Ano sa tingin mo yung isusuot ko? Maganda ba to? Manlin, sa totoo lang, bukas kaya. Mag-isa na lang ba akong pupunta sa hotel? O dapat bang sunduin ako ni King Chuan? Pag-isipan ko, kung diretso akong pupunta sa hotel. Parang pinatawad ko na siya agad, di ba? Mas mabuti na lang. Nahintayin ko siyang sunduin ako. Pagkagising ko bukas, nandiyan na yung kotse sa baba. Alin kaya ang maganda? Tulungan mo ko. Kahit alin, okay lang. Anong nangyayari sa'yo? Wala, inaantok lang ako. Matutulog na ko. Ano nang ginagawa mo? Hindi ka ba nakatulog kagabi, Kian? Alas 11 na. Bakit wala pa ring paramdam si King Chuan? Manlin, yung huli kasing. Nangyari, sobra ba ko? Hindi ko siya kinausap. Ngayon na ikakasal na kami. Parang ang selfish ko. Huwag kang. Sige na, pupunta na lang ko sa hotel para hanapin siya. Huwag kang pupunta. Tingnan niyo kung sino to. Si Kuya Chuan natin. Bagay sa'yo yang sweet, mukha ka ng tao. Buwisit ka, wala kang magandang masabi. Oy, Kuya, nasaan si Mrs.? Bakit wala siya? Nga. Sabi nila, mas maganda pa raw sa artista si Mrs. Bakit? Ayaw mong ipakita sa amin? Anong nagmamadali? Makikita niyo siya pagkaumpisa ng kasal. Umupo na kayo. Yung bride ngayon, hindi ba si Jiang Manlin? Hindi kaya. Nanghiram na siya ng bride para lokohin tayo. Nakapag-asawa na sila. Na pala, yung hinanap mo. Nakahanap ka na ba? Huwag kang mag-alala sa akin. Halos tapos na yung lugar at team. Halos handa na. Hintay na lang namin ang leader mo para sumugod tayo. Sige, pagkatapos ng kasal, yung kumpanya natin.
ay dapat nang magsimulang mag-operate. Mga bisita. Magsisimula na ang kasal. Pakiusap sa lalaking ikakasal na magsalita sa harap. Sage, magsalita ka na. Malaking karangalan na narito kayo sa abala ng inyong mga oras upang dumalo sa aking kasal. Ginong siya, hindi ba talaga ipapaalam sa lolo? At sa iba pang kamag-anak mo. Lolo, kahit hindi na niya ako pinipilit pakasal sa pamilya ko ngayon. Hindi pa rin siya sumusuporta. Pero ikaw at si King Chuan ay nakapagparehistro na. Hindi pwedeng hindi sila magkita-kita, di ba? At hanggang ngayon, si King Chuan ay hindi pa alam ang totoong pagkatao mo. Noon, hindi ko sinabi ang totoong pagkatao ko. Dahil natatakot akong may iba siyang hangarin, pero ngayon, Hindi ko alam kung paano sasabihin. malapit na ang kaarawan ni Lolo sa oras na iyon. Ay aayusin ko na silang magkita. Ngayon, nais kong pasalamatan ang aking ina, ang aking mga kaibigan, at isa pang tao na matagal na sa tabi ko. Siya ang tumulong sa akin. Nang ako'y lubhang nahihirapan at sumuporta. Nang ako'y lubhang nalulumbay. Ngayon alam mo na kung gaano ako kabuti. Pero huwag mong isipin na ilang magagandang salita ay sapat para patawarin kita. Siya rin ang sumuporta nang gusto kong mag-resign at magnegosyo. Walang kondisyon ang kanyang suporta. Ang pagkakaroon ng ganitong kaluluwa ay ang pinakamaswerte kong pangyayari sa buhay. Ako si King Chuan. Negosyo. Kailan niya sinabi sa akin na magninegosyo siya? Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ng buong galang. Siya ang aking nobya. Siya Wansing. Ginoong siya. Jayang Manlin, oras ng trabaho. Ano ang ginagawa mo rito? Ginoong siya. Ako. Jiang Manlin, ano ang gusto mo? Ing Chuan. Ako. Jiang Manlin, ito ang aking kasal. Ano man ang gusto mo. Huwag kang gumawa ng gulo kundi hindi kita papatawarin. King Chuan. Hindi mo ba sinabi na pakakasalan mo ako? Bakit kay kakasal sa iba? Yun pala si Jayang Manlin, ang ex-girlfriend ni King Chuan. Jiang Manlin, ulitin ko. Natapos na talaga tayo nung gabi ng birthday mo. Hindi ka welcome dito, Quan Bao. Umalis ka na. King Chuan, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Hindi kita pinahalagahan noon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Pakiusap. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, bakit pa ako gumawa noon? Huli na. Sage, umalis ka na. Ikaw ang hindi nagpahalaga kay King Chuan. Ngayon gusto mong sirain ang kaligayahan ng iba. Alis. Hindi ako alis. Hindi ako alis. Tara na, Wansing. Alaynan. Sabi ko na sa'yo huwag kang pumunta. Hindi ka nakinig. Alam mo na ba ito noon? Alam mo ba? Ano ba? Wala akong kinalaman sa break-up ninyo. Pumunta ako para sabihin sa'yo, alis na ako sa apartment. Huwag kang pumunta sa lugar ko mamayang gabi. Humanap ka na matutuluyan. Wansing, hindi ko inakala na may babaeng kasing galing mo na magiging asawa ko. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Naniniwala ako sa'yo. Hali. Hali. Bakit? Hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Bakit ikakasal ka sa iba? Nga. Nandito pa si Xiaoji. Hoy, Manlin, nasaan ka? Xiaoji. Lasing na ako. Pwede mo ba akong sunduin? Buisit. Aray. Hindi halata sa normal, ang bigat mo pala. Alak, nasaan ang alak ko?
Xiaoji, sinabi mong pananagutan mo ako. Tama ba? Siyempre, pananagutan kita. Akala ko hindi ganito kapagod magpakasal. Buti na lang maraming komplikadong proseso ang tinanggal, kung hindi. Hindi alam kung hanggang kailan pa ito. Na pala, Wang Xing. Hindi ba sabi mo masama ang pakiramdam ng lolo mo? Kailan mo ako dadalhin para makilala si lolo? Kasal na tayo eh. Bilang apo mo sa tuhod, hindi pa ako nakakakita sa kanya. Anong nangyari? Wala, susunod na buwan ay kaarawan na ni Lolo doon. Dadalhin kita para makilala siya. Kaarawan? Ayos! Ano ba ang mga hilig ni lolo? Unang pagkikita namin at kaarawan pa. Hindi pwedeng wala akong dalang handa. May interes si Lolo sa antigong gamit at mga kwadro, pero huwag kang gumastos ng sobra sa pagbili ng maraming antigo. Baguhan ka pa lang sa negosyo, marami kang paggagamitan ng pera. Basta nandyan ang iyong pagmamalasakit, okay na yun. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Ngayon, hindi ba dapat tayo ay magsimula na sa tunay na gawain? Tunay na gawain? Anong tunay na gawain? Unang gabi ng kasal. Gabi ng pagpapaliguan. Ding dong. Tingnan mo to. Ngayong hapon, alas 3, sa West Market Antique Street, Yutsuan Pavilion. May isang kwadro ni Tang Bohu. Maaring puntahan ng host para makakuha ng magandang deal. Halagang 5 milyon. 5 milyon. Sabi ko, Gushao, kailan ka naging interesado sa mga antigo? May party ka pang hindi pinuntahan, dito mo pa ako dinala. Anong interesado? Wala yon. Pinilit lang ako na matandang yon. Baka dahil yan sa pakikipag-isang dugo mo sa pamilya Chia? Dapat nga yon ang dahilan. Pero nung araw na yon, bigla na lang akong hinabol na matanda. Muntik na akong mapatay ng lola ko. Malapit na ang kaawan ni matandang Chia. Pinabili ako ng lola ko ng antigo para humingi ng tawad sa kanya. Pero hindi naman natin alam yan. Hindi mo alam, pero alam ko. Tingnan mo, sa buong kalye na ito, ang Yukon Pavilion ang may pinakamagandang mga gamit. Tama ang pagpunta natin dito. Kailan tayo aalis? Boss, ano pong bibilhin ninyo? Ako, titingin-tingin lang muna. Sage, tingnan mo, hindi ako nagyayabang, pero sa buong kalye na ito, dito lang ako nagbibenta ng tunay. Ang iba, paluloko lang. Tamang-tama ang pagpunta mo dito ngayon. Boss, meron po ba kayong mga kwadro? Kaya nga sinasabi kong may pagkakataon tayo. Galing lang ako sa bundok. Nakakuha ako ng isang kwadro, halika. Tingnan mo ito. Wala akong alam sa antigo at mga painting, hindi ko masabi kung peke ito o hindi. Pero sabi ng sistema, sa tabi ng Jade Pavilion. Ito lang ang stall dito. Tama ang lugar. Tama rin ang oras. Kung walang problema, ito na siguro ang painting. Kamusta boss? Maganda ba itong painting ko? Sakto lang. Boss, may iba ka pang mga painting. Wala na, dito ako nagbibenta. Ng mga sinaunang barya at ceramic. Itong painting, nakuha ko lang ito kamakailan, sa tamang pagkakataon. Kahit hindi ko malaman kung sinong pintor ang gumawa. Pero siguradong treasure ito. Mukhang hindi rin niya alam ang totoo tungkol sa painting na ito. Sa tingin ko hindi mo nga alam kung sino ang gumawa nito. Paano mo masasabing treasure ito? Sa tingin ko, modern imitation lang ito. Paano naging imitation ito? Tignan mo ang papel at ang tinta. Mukhang gawa ito noong Ming o Qing Dynasty. Paano naging modern imitation? Lolo, magkano? Kakalipat ko lang kasi. Gusto ko maglagay ng painting sa kwarto, pang decor. Sige, magkano? Pag okay, bibilhin ko na. Sage, magkano? Pag okay, kunin mo na.
Paalang magbukas ng tindahan. Sige, magkano? Ganito. 50,000? Medyo mababa, dagdagan mo. 50 pero walang libo. 50, walang libo? Piso lang, 50 piso? Six na, niloloko mo ako. Hindi ko mabibili yan. Boss. Pwede pag-usapan ng presyo. Gusto ko talaga bumili, baka naman. Ikaw na magpresyo. Sech, hindi 50,000, 10,000. Kunin mo kung gusto. Kung hindi, wag na. Sabi ng sistema. Ang painting na ito ay gawa ni Tangboho noong kabataan niya. Ang halaga dapat mga 5 milyon. Ang plano ko talaga. Bilhin ito para kay Lolo ni Wansing. Bilang regalo sa kaarawan niya. 10,000 parang nakatsamba ako ng malaki. CJ. 8,080. Para swerte. 88,000. Tama na boss, hindi mo nga alam kung sino ang gumawa ng painting na yan. At saka, ang painting na yan parang gawa ng bata. Baka gawa lang yan ng ordinaryong tao noong unang panahon. Kung hindi mo ibenta sa akin ngayon, baka sa susunod. Hindi mo na talaga mabenta yan. Six na nga, 88,000 na lang. Kunin mo na. Salamat na lang boss. Bayad. Sana. Salamat, natanggap ko na. Mahilig sa antigo at paintings ang lolo ni Wansing. Gawa ni Tangboho. Dapat masaya na siya dito. Ingat sa pag-uwi, boss. CJ. Akala ko sino, ikaw pala tong dukha. Gu Xiaoji. Sa nakaraang buhay si Jiang Manlin. Dahil sa isang tawag niya. Namatay ako ng aksidente sa araw ng kasal ko. Hindi ko inaasahang makikita ko pa siya dito ngayon. Ang tagal natin hindi nakita, dukha ka pa rin. Kaya pala laging lumalapit sa akin si Manlin. Magkasama na kayo ni Manlin? Galit ka ba? Naiinis ka? Hindi ah. May asawa na ako. Bagay kayo ni Manlin, good luck sa inyo. Sandali, ninakaw ko girlfriend mo. Hindi ka galit, binabati mo pa ako. Bakit ako magagalit? Sinabi ko na nga. May asawa na ako, sino man ang kasama ni Manlin. Wala na yon sa akin. Nababaliw ka na ba sa kahirapan? Nandito ka sa Antique Street para maghanap ng mura. Yan ba ang binili mong painting? Ano naman? Hindi ba sa kay Kiansan mo binili yan? Bakit? Bobo naman tong batang to. Kay Kiansan pa bumili. Sino ba sa buong Antique Street ang hindi alam? Sa kay Kiansan, tao lang ang totoo. Pek lahat ng iba. May nagpapauto pa pala sa kanya. Naloko nga ba ako? Mukhang naloko nga to. Malaki siguro. Dukha kang tulad mo, gusto mo pang mag-antike. Alam mo ba, ang mata ay nakukuha sa pera. Halika, ipakita natin sa kanya. Porselana mula sa panahon ni Qianlong, mahigit 800,000. Pambili na ng buhay mo. Sino? Lolo. Mukhang maraming alam sa Antigo. Baka pwedeng siya ang tumingin kung peke o hindi ang painting na ito. Kumusta? Walang problema ang Florera? Ang pamilya Goo, malapit nang masiya dahil sayo. Lolo, dahan-dahan lang. Mahigit 800,000 ang Florerang ito. At para sayo. Pa sa akin? Huwag na lang, iwan mo na lang para sa bulaklak ni Lola. Sandali, Lolo. Pwede mo bang tingnan ang painting ko? Calligraphy at painting? Huwag mo nang ipagmayabang ang basura mong painting. Pwede ba? Tumahimik ka. Tingnan ko. Tingnan mo, siguradong pek. Kung totoo ito, tumayo ako ng baligtad at tumay. Magnifying glass. Sabi na peke, tinitignan mo pa, nagalit ka tuloy. Lolo, peke ang painting na ito. Siyempre, hindi ba pek? Ayan, nagali si Lolo. Lolo, huwag kang magalit kahit peke itong painting. Hindi naman ako gumastos ng malaki, huwag mo akong takutin. Binata, magkano mo binili ang painting na ito? Pwede mo ba ibenta sa akin? Ikaw ang magpresyo, kahit magkano. Ang ibig mong sabihin, totoo ang painting na ito. Hindi lang totoo, kundi tunay na tunay. Ding Zen. Maaming alam sa internet si Lolo ah.
Binata. Alam mo ba kung sino ang gumawa ng painting na ito? Tang Bohu. Ikaw pa si Zhu Zishan. Sobra na ang panonood ng pelikula. Grab. Nakita mo pa. Ito ay orihinal na gawa ni Tang Yin. Hula lang. Sino si Tang Yin? Hindi ko alam. Siguro may koneksyon sa Tang Bohu. Kung tama ang tingin ko, ito ay gawa ni Tang Yin. Noong kabataan niya. Noon, ginagaya niya ang mga obra ng iba. Wala pa siyang sariling estilo kaya. Bihira lang ang makakapansin na gawa niya ito. Hindi ko inaasahan na mapapansin mo. Bihira yan, bihira. Sandali, Lolo. Ang ibig mong sabihin, tunay ang painting niya. Siyempre naman, nagdududa ka sa kakayahan ko? Hindi, di ko kaya. Nakatsamba pa ang dukhang to. Pero di naman siguro ganoon kamahal, binata. Ano ang pangalan mo? Anong negosyo ng pamilya mo? Ilang taon ka na? May asawa ka na ba? Trabahante lang siya. Wala silang makain sa bahay. Ginawan pa ng masama ang nobya niya. Wala siyang kwenta. Tumahimik ka. Lolo. Tama siya, ordinaryong tao lang ako. At may asawa na ako. May asawa na. Bakit ka nag-asawa agad? Lolo, salamat sa pagtulong mong suriin ang painting. Sana magkita tayo muli. Sandali, binata. Ang painting. Pwede mo ba itong ibenta sa akin? Maami akong koleksyon ng lumang painting sa bahay, ang wala lang. Ay gawa ni Tang Yin. Kung ibebenta mo, handang-handa akong magbayad ng 10 milyon. Lolo, nalilito ka na ba? 10 milyon ang halaga ng sirasirang painting na to. Ang banga ko ay nagkakahalaga ng 80,000. Ano, binata? Payag ka bang ipagpalit? 5 milyon lang ang tansa ng sistema. 10 milyon agad ang sinabi ng lolo. Mukhang talagang gusto niya ang painting na ito. Pero itong painting, ibinili ko para kay Lolo Wansing. Kung ibebenta ko sa kanya, saan pa ako? Makakahanap ng mas magandang kapalit. Ganito na lang. Dadagdagan ko pa ng 5 milyon. 15 milyon, ano sa tingin mo? 15 milyon, Lolo. Pambili na yan ng 2 buhay niya. Ahaw. Kapag nagdaldal pa siya, sampalin mo. Opo. Ano na? Kulang pa ba, binata? Sa buhay, huwag masyadong sakim. Hindi po, Lolo. Sa tingin ko, sobra-sobra na po ito. Hindi po ako nagreklamo na kulang. Sa totoo lang po, ang painting kong ito ay 88,000 lang. Ang 15 milyon niyo, sobra na po talaga. Hindi ko po ito mabibenta sa inyo. Bakit? Lolo. Ito pong painting ay para kong ibigay sa isang nakatatanda. Nag-alok ako ng 15 milyon, ayaw mo pa rin ibenta. Ibibigay mo pa pala ito sa iba. Ito pong nakatatanda ay isang taong lubos kong iginagalang. Mahilig din siya sa mga lumang painting. Para sa akin, ito ay angkop na regalo. Wala nang ibang higit pa. Mabuti. Hindi ako nagkamali sa'yo. Kung ganon, hindi ko nakukunin ang mahal mo. Sayang naman. Mukhang. Kulang pa ang pagkakataon ko at ang painting na ito. Ahaw. Tayo na. Maglibot na lang tayo sa iba. Sandali po, Lolo. Sabi mo peke ang banga ko? Impossible yan. Ang banga mo, halatang-halatang peke. Ano pa bang titingnan? Sayang. Ang painting na ito. Paano naging pek? Naglabas ako ng mahigit 80,000. Mahigit 80,000. Kahit 80 piso. Sobra na yan. Ang natipid mong pera. Ipatingin mo na lang sa utak mo. Mas makakabuti yon. Ginoo. Sandali po. Binata. Nagbago na ang isip mo? Lolo, nakita ko po. Talagang gusto ninyo ang painting na ito. Ama. Basta ibenta mo lang. Pwede tayong mag-usap sa presyo. Hindi ko po ibebenta. Palitan ko kayo. Palitan. Lolo, di ba po sinabi niyo kanina? Marami kayong koleksyon ng sikat na pintura sa bahay. Sige, ganito na lang. Kumuha lang po kayo ng isa, yung halos katumbas na halaga ng akin. Palitan ko kayo. Pwede nating bilangin ang halaga bilang 5 milyon. Okay na yon. Ayaw ninyong ibenta, kahit nag-alok ako ng 15 milyon. Pero gusto ninyong makipagpalit sa akin ng isang pinturang pareho lang ang halaga?
Lolo, mas alam niyo ang pintura kaysa sa akin. Mas malaki ang saysay nito. Sa inyo kaysa sa akin. Isa pa, ipangregalo ko lang naman itong pinturang to. Basta pareho lang ang halaga, naniniwala akong magugustuhan. Ng mga nakatatanda. Bihira na lang ang mga binatang tulad mo. Bihira na lang. Sayang naman. Napakaaga mong nagpakasal. Lolo, kailan tayo pupunta sa bahay niyo para kunin ang pintura? Ngayon na. Punta na tayo sa bahay ko. Pumili ka sa mga pintura sa aking silid-aklatan. Kahit alin ang magustuhan mo, kukunin mo na agad. CJ, Ahaw, nandito. Sunduin mo ang kotse. Opo. Tara. Hintayin natin sa kanto. Sage, Lolo. Di pa ninyo na ipapaliwanag ng maayos ang ploera kong to. Di ka titigil hanggat di mo nakikita ang totoo. No? Lolo, anong ginagawa ninyo? Nasaan ang mahigit 80,000 ko? Dilat ang mata mo at tingnan mong mabuti kung ano ang nakasulat dito. Umalis na tayo. Gino. Tawagan mo ang binibini. May kailangan ako sa kanya. Sage po. Lolo, ang ganda talaga ng bahay niyo. Ano ba talaga ang negosyo niyo? Hahaha, maliit na negosyo lang. Tara, dadalhin kita sa silid-aklatan para pumili ng pintura. Sige, tara. Halika, halika. Di pangkaraniwan ang katayuan ng lolo. Kahit isang bagay dito, malamang malaki ang halaga. Kumusta? May nagustuhan ka ba? Lolo, di ako marunong sa pintura. Pumili na lang po kayo para sa akin. Yung halos katumbas ng halaga ng akin. AMM. Sage, pipili ako para sa iyo. Yung isa na lang. Ming Dynasty din 2. Paa sa matanda, di ba? Magandang simbolismo, yung painting. CJ, yun na nga. Di mo itatanong magkano to? Di ka natatakot malugi? Naku. Lolo, naniniwala ako sa'yo. Di naman kayo yung tipong naghahanap ng mura. Sage, papabalot ko bukas at ipapadala. Sige lolo, palit na yung painting. Uwi na ako. Hoy, wag muna. Paparating na apo ko. Makipagkwentuhan kayo ng mga bata. Huwag na lolo, baka magalit asawa ko. Ganito na lang. Salamat sa pagpahalaga. Sana magkita ulit tayo. Hoy, wag. Ang gandang binata. Matalino, di gahaman, magalang, at mabait sa magulang. Kung apo ko lang sana siya. Bakit kasi napakasal na agad? Lolo, bakit ako pinapauwi ng biglaan? AME. May narinig ako, ikinasal ka ng di ko alam. Wala na ba akong halaga sa'yo? Lolo, natatakot lang akong magalit kayo sa kasal. Kaya di ko sinabi. Ano? Akala mo ba, di ako nagagalit ngayon? Lolo, mabait po asawa ko sa akin. Mapagkakatiwalaan siya. Huwag kayong mag-alala. Hindi. Maghiwalay kayo. May nakilala akong napakagandang kapalit. Sino na namang mayamang tamad? Hindi. Isang simpleng binata lang. Nagustuhan ko siya, kahit may asawa na siya. Pero, gusto ko siyang maging apo ko. Lolo, may asawa na siya. At saka, di pa naman ninyo nakikilala asawa ko. Baka, mas magustuhan ninyo siya. AME. Lolo, wag muna yan. May importante akong pag-uusapan sa inyo. Tungkol sa kumpanya, tulungan niyo ako. Di ba sabi mo kaya mo nang mag-isa? Bakit ngayon ka pa babalik? Para magtanong sa matandang to? Naku, Lolo, matalas pa rin ang utak ng matanda. Kayo ang nagtayo ng kumpanya, hindi ito magiging ganito kung wala kayo. AMM. Sabihin mo, Ganito kasi, mabilis ang pag-unlad ng mga bagong enerhiyang sasakyan. Maraming kumpanya ng sasakyan ang lumalabas sa merkado. Ang pinaka-pinagkakatiwalaan ay ang Dami Auto Group. Isinasaalang-alang ng kumpanya kung pwedeng mamuhunan sa kanila. Sa tingin ko, pwede.
Ano sa tingin ninyo? Dami Auto? Bakit hindi ko pa naririnig ang pangalang iyan? Dati silang gumagawa ng cellphone. Nitong mga nakaraang taon lang sila. Nagsimula sa industriya ng bagong enerhiyang sasakyan. Malakas ang kanilang kumpanya at maganda rin ang reputasyon sa merkado. Kulang lang sila sa ilang pangunahing teknolohiya. Ngayon, naghahanap sila ng mga karanasang kumpanya ng sasakyan para makipagtulungan. Sa tingin ko, magandang oportunidad ito. Sumigla na ang merkado ng bagong enerhiyang sasakyan. Lahat gustong makisali. Pero hindi madali ang paggawa ng sasakyan. Hindi lang ito cellphone. 4 na gulong lang, tapos na. Dapat karapat dapat ang produkto. Sa tiwala ng mga mamimili. Sa tingin ko, dapat mong pag-isipang mabuti ito. Sige, alam ko na. Atsuan, magandang balita. Anong nangyari? Ang saya-saya mo. Pumasa na sa lahat ng Kasusuin ng mga ahensya ang teknolohiya ng solid-state battery na binuo natin. Pwede na itong ipasok sa produksyon. Talaga? Ang galing. Wala tayong sariling linya ng produksyon, pero pwede tayong maghanap ng kumpanyang may kagamitan at karanasan sa bagong enerhiya. Para makapagtulungan. Kapag kumita na tayo, bibili tayo ng kagamitan. At magtatayo ng sarili nating supply chain. Tama. At maamin ng kumpanya ng sasakyan sa merkado ang nagpadala ng aplikasyon para makipagtulungan. Kasama na rito ang Dami Auto Group na sikat ngayon. May mga matatagal ng kumpanyang pamumuhunan tulad ng Tsinghao Group na interesado rin. Pero sa tingin ko, ang pakikipagtulungan sa Dami Group ang pinakamagandang opsyon. Ang Dami Auto ay talagang magandang opsyon. Pag-isipan ko muna ito mabuti. Sage, mauna na ako. CJ. Tingnan mo ito. Dahil sa sobrang marketing, naramdaman ng mga mamimili na naloko sila. Kapag sikat ka, maraming kritiko. Kahit ang malakas na Dami Auto Group ay nagkaroon ng problema. Mukhang mapapahinto muna ang usapin sa pakikipagtulungan. Kailangan ko nang humanap ng ibang trabaho. Papasukin mo ako. Hindi ka pwedeng pumasok nang walang pahintulot ni Presidensya. Umalis ka sa harap ko. Si Presidensya. Lumabas ka na. Opo. Ano ang gusto mo? Siya. Presidensya, maaari mo bang ibalik sa akin si King Chuan? Ano ang sinabi mo? Ako. Magkasama na kami ng 4 hanggang 5 taon. Mahal na mahal ko siya. Maaari ba? Mahal mo siya. Sigurado ka ba? Isip-isipin mo na mabuti. Paano mo siya itrato nitong mga nakaraang taon? Sinasaktan mo siya at sinisigawan. Sumusunod daw siya sa lahat ng gusto mo. Kahit konting pagkakamali. Hindi mo gusto, nagbabanta ka na hiwalayan siya. Ang pamilya mo, itinuring siyang iksin. Nang magkasakit ang mga magulang mo, siya ang gumastos at nag-alaga. Ang kotse ng kapatid mo, binili din niya. Nang mag-propose siya sa iyo. Sinabi mo maghintay muna. Pero sa likod niya, may iba kang lalaking kinakausap. Yan ba ang tinatawag mong pagmamahal sa kanya? Ako. Hindi mo siya mahal. Ginagamit mo lang siya. Bilang iliksin at backup plan. Pero siya ay taong may magandang prinsipyo at masipag. Sayang ang pagkakataon sa kanya. Isang napakagandang tao. Paano ko siya iiwan? Hindi. Kailangan kayong maghiwalay. Dahil buntis ako sa anak niya. Presidensya, lumabas na ang resulta ng report. Tingnan mo ito. Paano possible? Hindi anak ni King Chuan ito. Matagal nang sinabi sa akin ni Kim Chuan. Isang taon na nang hindi hinawakan. Naniniwala ako sa kanya. Kaya ako ang bahala dito para sa kanya. Jayang Manlin mula ngayon. Nakalagas mo pa niya. Ang separation time. Ipapadoble ko sa finance. Mula ngayon, hindi ka na empleyado ng Tsinghao Group. Kung hindi kay King Chuan, kaninong anak ito? Si Xiaoji. Tiyak na kay Xiaoji ito. Pupunta ako kay Xiaoji. Pinapunta kita sa pamilya siya para pag-usapan ang kasal. Sinira mo. Kung masisira mo uli ang kasal sa pamilya siya ngayon, tingnan mo kung paano kita ayusin. Alam ko na, Lola. Huwag kang mag-alala, susundin ko ang lahat ng sinabi mo. Xiaoji, may magandang balita ako sa'yo. Buntis ako. Wala, Lola. Huwag kang maniwala sa kanya. Wala talaga. Ayos na, ayos na. Wala yan, mauna ka na muna. Wala talaga.
Anong sinasabi mo? Anak ko? Anak ko ba yan? Nung gabing lasing ako, ikaw ang naghatid sa akin sa hotel. Nagpa-check up na ako sa ospital. Buntis nga ako. Siyempre, anak mo yan. Anong anak ko? Nung gabing yon, gumamit ako ng proteksyon. Huwag mo akong itamay. Anong ibig mong sabihin? Nitong nakaraang 6 na buwan, ikay lang ang nakasama ko. Kung hindi sa'yo, kanino pa? Ayaw mo bang panagutan? Sage, may 100,000 dito sa card. Kunin mo. Ikaw na ang magpa-abort sa ospital. Wala na akong iba. Itong bata na lang ang meron ako. Kailangan kong ipanganak ang batang ito. Pakakasalan mo ako. Gusto kong maging MRS ko. Ay naku, nakakainis ka talaga. May mahalagang gagawin ako. Alis na ako. Huwag kang alis. Tumabi ka nga. Anong tinitignan mo? Simula pag-uwi hanggang ngayon. Tara, inom tayo. Gusto ng kumpanya na mag-invest sa Big Wave Auto Group. Pinapatingnan ng boss sa amin, mga nasa ibaba, para magbigay ng opinyon. Big Wave Auto. Yung sikat na kumpanya ngayon, yung electric car, di ba? Kalahati ng kumpanya sumusuporta, kalahati tutol. Nahihirapan magdesisyon ang boss. Kaya pinapabigyan kami ng opinyon, mga nasa ibaba. Huwag nang mag-alala. Sabihin mo sa boss mo, huwag niyang bilhin ang stock na yan. Bakit? Maniwala ka na lang sa akin. Sa pinakalete, sa susunod na linggo, babagsak ang stock ng Big Wave Auto Group. Kung ngayon ka mag-invest, parang naghahandog lang ng pera, halos walang pinagkaiba. Tutu, Hindi ko naniniwala na ako. si Lolo, tutol din siya dito. Hindi rin maganda ang tingin ni Kinchuan. Parang may tadhana talaga. Ganito na lang, kung talagang gustong-gusto ng boss mo. Pwede maghintay muna siya ng 1 linggo. Sa pinakalete, sa susunod na linggo malalaman na. Wala namang masama kung maghintay ng 1 linggo. Wala namang mawawala, di ba? Sige, bukas na lang ako mag-ulat sa boss. Tungkol dito. Tiyak na magpapasalamat sa iyo ang boss ninyo pagdating ng panahon. Sana nga. Tapos na ang trabaho, di ba dapat asikasuhin na natin ang personal nating usapan? Parang mas lalo kang naging bastos, ah. Tama, pakitang tao lang ako dati. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na ako. Boss Chia, tingnan niyo ito. Dahil sa sobrang marketing ng Dami Auto Group, at pagiging involved sa maling advertisement, bumagsak ang stock price nila ngayon. Boss Chia, bumagsak na ang reputasyon ng Dami Group. Halos 400 bilyon ang nabawas sa market value nila. Napakatalino ng desisyon ninyong hindi muna mag-invest. Ako naman si Kinchuan. Ay may kakayahang manghula ng hinaharap. Boss Chia. Ano yun? Boss Chia, yung startup company na nag-aral ng solid-state battery dati. Naaprubahan na ng mga kinaukulang departamento ang teknolohiya nila. Pwede na silang mag-produce ngayon. Maaming kumpanya sa merkado ang nag-agawan para makipagkolaborate sa kanila. Di ko inakala na kami pa ang pinili nila. Plano ko na ngayong makipagkita sa kanila para pag-usapan ito. Talaga? Sige, sama ako sa inyo. Para mas makita ang sincerity natin at makuha natin ang collaboration na to. Sage. Boss Kin, sakay na po. Collaboration lang naman, bakit ang forma mo parang sosyal na sosyal? Nagbenta ka pa ng kotse. Boss Kin ko naman, di mo ba alam? Ako ang laging nakikipag-ugnayan sa kanila dati. Ngayon, formal na pag-usapan na ang collaboration. At dating pa ang boss nila. Dapat hindi tayo magpatalo sa presensya. Baka babaratin tayo. Ikaw talaga. Sige, sakay na tayo. Tara. Halika. Napakahalaga talaga ng collaboration na to. Boss Kin, pasok po kayo. Sage po. Ganito muna. Boss Chia, ito po ang representative ng Chonsing Technology Company. Si Boss Kin, Kinchuan. Kinchuan. Boss Kin, ito naman po ang aming presidente ng Singhao Group, si Boss Chia. Mayor. Pangulo. Kumusta po, boss Sia? Ako si Kinchuan. Ako si Xia Wansing. Tawagin mo na lang akong Wansing. Hindi ko inakala na ganito ulit tayo magkikilala. Kinchuan. Pasensya na, ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Hindi ko dapat itinago ang tunay kong pagkatao sa iyo. Ayos lang. Alam ko na ngayon, di ba? Hindi ka galit. Ano nang dapat kong ikagalit? Biglang naging mayaman ang asawa ko. Bakit ako magagalit? Masaya nga ako. Ano ka? Maganda ang panaginip mo. Mula ngayon, ang solid-state battery technology ng kumpanya mo. Kami lang ang makikipagtulungan. At libre pa. Ay, kapitalistang sakim. Hoy, Miss, nagkasakit ang lolo mo. Nasa ospital na siya ngayon. Dali-dali ka pumunta rito. ano? Kumusta na si Lolo?
Sabi ng doktor, problema sa puso. Mababa ang kalooban ni Lolo nitong mga nakaraang araw. Hira siyang makatulog at kumain. Kanina lang, hinimatay siya sa bahay. Pasok muna ako para tingnan ang lagay niya. Hintay ka muna sa labas. Baka kasi makita ka ni Lolo. CJ, Lolo, Wansing, dumating ka na. Lolo. Ayos lang po ba kayo? Naman, nag-aalala lang talaga ako sa iyo. Ba't hindi mo sinunod ang payo ko? Ang binigay kong lalaki para sa iyo, napakagandang tao talaga. Kapag sa kanya kita ibinigay, saka lang ako mapapanatag. Lolo, sabi mo na nga may asawa na siya. At may asawa na rin naman ako. Bakit kayo napakatigas ng ulo? Hay naku, Lolo, nasa labas po ang apo niyong lalaki. Papasukin ko siya para makita kayo. Kinchuan, Lolo. Ako si Kim Chuan. Dumalaw po ako. binata. Ay, ikaw pala. Lolo, Ikaw ang aking manugang na apo. ikaw po si Lolo Wansing. Hahaha, mabuti, mabuti. Naway makita ng langit ang kabutihan. Lolo, ano ba talaga ito? Siya iyong binata na ipinakilala ko sa'yo, hindi ko akalain. Siya nga pala ang aking manugang na apo. Hahaha,